Sa kabilang banda, isang batang lalaki, si Chung Xiaohan, isang second-class disciple ng Southern Edge Sect, habang patungo sa Mount Hua Sect sa mainit na panahon, ay pagod at nagtanong sa kanyang nakatatandang kapatid kung ang Mount Hua Sect ay talagang bahagi ng dakilang mga sekta sa nakaraan. Hiniling ni Jong sa kanyang kapatid ang isang lugar na dating isa sa 10 dakilang sekta, kung ang nayon ay hindi masyadong maliit at sira, kung saan ang kanyang kapatid ay tumugon na ito ay kabaligtaran. Sabi ng kapatid ni Chung, ang isang nayon na ganito kalaki ay maaaring naitatag lamang dahil narito ang Mount Hua Sect. Ang kapatid ni Chung, si Jin Jumayon, ay nagsabi na ang Mount Hua Sect ay napakapopular noon at napakalakas kaya pinaunlad nila ang nayon hanggang sa ganitong lawak upang ang mga tao ay pumunta dito para lamang bisitahin ang Mount Hua Sect at manatili dito. Gayunpaman, sinabi ni Chung na bumagsak na sila, at wala siyang ideya kung bakit sila nagsasanay sa walang kabuluhang kaganapang ito. Tinanong ni Chung kung ano ang punto para sa kanila na makipagpalitan ng mga espada sa bundok. Hua Sect, na halatang mababa ang level, at sinabing mas makabubuting magsanay sila ng mag-isa. Sinabi ni Jin na sigurado siyang ginagawa nila ito dahil may iniisip ang mga matatanda sa kanilang sekta. Kaya sinabihan niya si Joji na mag-ingat sa kanyang sasabihin. Sinabi ni Jong na alam niya, ngunit sa palagay niya ay walang saysay ang komperensya ng Mount Hua at Southern Edge. Pagkatapos ng lahat, bigla, gaya ng sinabi ni Jong na magiging kasiya siya ang paghihiganti sa nahihiya na lalaki. Alam niyang tahimik na nakatingin sa kanya ang isa pang disciple ng Southern Edge Sect, si Lee Songbike. Iniisip ni Chung na tahimik na si Lee pagkatapos ng malaking insidente na ginawa niya, at sa tingin niya ay boring siya. Sinabi ni Jong kay Jin na dapat nilang bayaran ang kahihiyan na natanggap nila mula sa kanila sa unang pagkakataon sa loob ng 100 taon, kung saan sumang-ayon si Jin at sinabing, magiging ganoon iyon. Samantala, si Lee, na tumitingin sa bundok kung saan naruroon ang Mount Hua Sect, ay iniisip na, kung ihahambing sa kagaan ng loob niya noong una siyang pumunta rito, sa huling pagkakataon, naaalala niya ngayon ang isang taong iyon kapag nakita niya ang Mount sa Hua. Galit na iniisip ni Ji si Jong, iniisip na baka naglalakad sila sa yungib ng tigre. Ngayon, pagkaraan ng ilang sandali, nang makarating ang Southern Edge Sect sa Daoist Hall, nagtataka sila, kung ano ang pumasok sa isip ng Mount Hua Sect nang magpasya silang magtayo ng Daoist Hall sa ganitong uri ng lugar. Sabi ni Jong no wonder tumanggi sila. Ngunit sinabi ni Jin Jumayon na ang Daoist Hall sa pangkalahatan ay sumusubok na matatagpuan malayo sa makamundong mundo upang maging mas malapit sa kalikasan. Sinabi ni Jin na upang mapag-aralan ang mga banal na kasulatan ng tao at makilala ang sarili sa kapayapaan ng walang anumang panghihimasok sa labas, natural na pumili ng isang lugar na hindi madaling puntahan ng mga tao. Gayunpaman, nagtataka si Jong kung ano ang kinalaman nito sa Mount Hua Sect, dahil kalahati sa kanila ay hindi kahit Daoist. Sinabi ni Jong na mauunawaan niya kung ang tinutukoy ni Jin ay ang Wudang Sect. At totoo naman ang sinabi ni Jin. Samantala, ang isa pang disipolo ng kanilang sekta ay nagsabi kung ito ay isang lugar na kailangang pagdaanan ng isang tao upang marating, ang lugar na iyon ay dapat na maging kasiya siya o ano paman. Ngunit sa palagay niya ay ihahain nila ang mga ito ng mga gulay at ilalagay ang mga ito sa ilang rundown na pavilion upang matulog. Bumantong hininga ang isa pang disipolo at sinabing hindi man lang niya inaasahan ang anumang uri ng masarap na pagkain mula sa kanila. Sana lang ay makatulog siya ng may ginhawa, dahil nabalitaan niyang kahit ang pulubi na sekta ay may mas magandang matutuluyan kaysa sa kanila. Biglang tinanong nila ang matandang senior brother na si Jumayon, kung hindi pa oras para itigil ang walang kwentang Southern Edge at Mount Hua Conference. Nagtatanong sila kung hindi lang ito nagpapahirap sa kanila sa pagpunta sa malayo para lang maging maganda ang Mount Hua Sect. Sinabi ni Jumayon na alam niyang hindi sila nasisiyahan, ngunit dapat silang huminahon ng kaunti at tanungin kung hindi nila alam kung ano ang nararamdaman ng mga nakatataas tungkol sa Mount Hua Sect. Sinabi ng isa sa mga disipulo na hindi niya maintindihan kung bakit sila nalulungkot tungkol sa isang martial arts sect na halos tapos na para sa hurado. Sinabi ng UN na ito ay kung sakali na ang Mount Hua Sect ay may ilang uri ng nakatagong kapangyarihan. Ngunit tumawa ang kanyang kapwa disipolo at sinabing, kung mayroon silang ganoon, sana ay bumalik na sila sa dati nilang katayuan. Tinanong ng disipolo kung sinasabi ni Jumayon na nagpasya na lang silang huwag gawin iyon at nanatili sa pagkasira ng halos 100 taon.
Sinabi ng disipolo na ang lahat ng mga martial arts sects ay may panahon noong sila ay yumayabong. At sabi, ang mahalaga ay kung nasaan ngayon ang Mount Wasek. Samantala, ang isa pang disipolo ay sumang-ayon at nagsabi, ang sektang ito ay mananatiling ganito sa susunod na 100 taon pa. Tinalakay nila na para sa isang martial arts sect na walang anumang anyo ng pag-unlad, ang Mount Wasek ay naging masyadong mahina para makipaglaban sa kanila. For sure, iniisip ng Southern Edge sect disciple na sisirain ng Mount Wasek ang kanilang reputasyon kasama nila, ngunit bigla, sinabi ni Lee na mas mabuti kung hindi nila maliitin ang Mount Wasek. Nagbabala si Lee na kung mayroong isang maliit na pagkakamali, maaari silang mapahiya. Ngunit kinukutya ni Jong kung si Lee ang nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, sinabihan ni Chung si Lee na huwag mag-alala, dahil hindi sila gagawa ng anumang bagay na makakatulong sa mga kalaban na maging mas mahusay. Hindi katulad ni Lee, sinabi ni Chung na ang Mount Wasek na pagpapalis kay Lee ay naglalagay sa kanila sa isang masamang liwanag, ngunit sinabi ni Lee na sinasabi lang niya na hindi nila dapat hayaan bumaba ang kanilang mga bantay. Tanong ni Jong, paano kung pababayaan nila ng kaunti ang kanilang mga bantay? At nagsasabing wala itong mababago, dahil ang kalaban ay ang Mount Wasek. Napabuntong hininga si Lee at sinabi sa kanila na gawin ang gusto nila, ngunit binalaan sila na babayaran nila ang halaga kung pababayaan nila ang kanilang mga bantay. Biglang dumating doon ang elder ng Southern Sect, si Sima, at tulad ng sinabi niya, tama si Lee, lahat ay naging matulungin. Tinanong ni Sima Sun kung nakalimutan na ba nila ang nangyari sa Yuna Merchant Guild, na sinagot ni Jumayon na hindi nila nakalimutan. Sinabi ni Sima na napahiya sila dahil sa martial arts sect na halos tapos na at nagtanong kung hindi nila alam kung gaano nagalit ang sect leader dahil doon. Sinabi ni Sima na ang isang insidente ay higit pa sa sapat na kahihiyan para sa kanila, at sinabi nilang sila, na naglalayong maging pinakamahusay sa mundo, ay hindi maaaring patuloy na nakikipag-agawan sa ilang third-rate martial arts sect tulad ng Mount Wasek. Sinabi ni Sima na nais ng sect leader na ihinto ang kanilang relasyon sa Mount Wasek sa pamamagitan ng Southern Edge at Mount Wa Conference sa pagkakataong ito. Galit na sinabi ni Sima na kapag pinabayaan nila ang kanilang mga bantay kahit isang segundo at mapahiya ng mga disipulo ng Mount Wasek, hinding-hindi niya makakalimutan na kinakabahan ang mga disipulo. At sinabi ni Sima na ang sino mang tumayo sa isang larangan ng digmaan ay dapat gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi sila magsisi, tulad ng kung paano lumalabas ang mga layon kahit na sila ay nangangaso ng mga kuneho. Sinabi ni Sima na ang kanilang layunin ay talunin lamang ang Mount Wasek sa Southern Edge at Mount Wa Conference, ngunit year-okan din ang kanilang espiritu. Sinabi ni Sima sa kanilang lahat na tandaan iyon, at sinabi, kung tapos na silang lahat na magpahinga, dapat silang magpatuloy, dahil kailangan nilang makarating doon bago mapagod ang Mount Wasek sa paghihintay sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras na pag-akyat, narating nila ang Mount Wasek na humihingal, ngunit biglang nagtanong si Jong kung bakit ang kanilang gate ay nasa napakagandang kondisyon. Alam ni Jumayon na ang Yuna Merchant Guild ay namuhunan sa Mount Wasek, ngunit sa tingin niya ay hindi pa ganoon katagal mula nang mangyari ito. Nagtataka si Jumaron kung nagawa nilang lutisin ang lahat ng kanilang mga problema sa pananalapi at muling itayo ang gate sa ganoong kaikling panahon, sa tingin niya ay imposible, at biglang, sinabi ni Sima na mukhang nagawa nilang humingi ng maliit na kapalaran. At pagkatapos nito, inayos nila ang main gate dahil ito ang unang makikita ng mga tao. Sinabi ni Sima sa kanyang mga alagad na huwag mag-alala tungkol dito, at sinabi na kahit na muling itayo ang pangunahing tarangkahan, hindi nito binabago kung sino sila. Sa panimula, ang tawag ni Sima ay isang walang kwentang bagay na kanilang ginawa. Ngunit biglang bumukas ang mga tarangkahan, at si Hayon Sang na isang elder ng Mount Wasek ay lumabas, sinabi kay Sima na tiyak na isang mahirap na paglalakbay ang dumating hanggang doon. Sinabi ni Hayon kay Sima na nagkita na sila noon, at natutuwa siyang makita siyang muli. Ngunit nagtanong si Sima kung bakit wala ang sect leader dito, na sinagot ni Hayon, nasa loob siya ngayon. Tinanong ni Sima kung makatuwiran ba na wala ang sect leader dito para tanggapin ang mga panauhin na maaaring pumunta sa ganoong kalayuan, na ikinagalit ni Hayon, at sa palagay niya, how dare Emir try to order a sect leader to do things. Iniisip ni Hayon na si Sima ay masama ang ugali, at pagkakita sa kanyang ugali, napagtanto niyang determinado silang sirain ang mga bagay.
Huminga ng malalim si Hayon at hiniling na pumasok sila at kumain dahil naghanda sila ng welcome banquet para sa lahat ng Southern Edge Sect disciples. Gayunpaman, tinutuya ni Sima na dapat isipin ng Mount Hua Sect ang Southern Edge at Mount Hua Conference bilang ilan. Event to play and eat, na buong kabab ang loob na sinagot ni Hayon, hindi ito ganito. Si Sima, habang papasok, ay sinabihan si Hayon na manguna, dahil gusto niyang makipagkita muna sa sect leader. Iniisip ni Sima na may mag-iisip kung magkano ang natanggap na pondo ng Mount Hua Sect, ngunit sa palagay niya ay halata, dahil may ginawa sila tulad ng muling pagtatayo ng kanilang pangunahing tarangkahan, na unang nakikita ng mga tao at iniisip na ang loob ng lugar na ito ay dapat nasa mahinang kondisyon. Gayunpaman, sa pagpasok ni Sima, laking gulat niya nang makitang hindi ito sand training ground, at maging ang kondisyon ng mga gusali ay mas maganda kaysa dati. Nagtataka si Sima kung hindi na lang nila itatayo ang kanilang pangunahing tarangkahan. At nang mapansin ni Hayon ang kanyang ekspresyon, tinanong niya kung ano ang problema. Sabi ni Sima, mukhang marami na ang nagbago dito. Tinanong ni Sima kung ang Mount Hua Sect ay mayroon pa ring ganitong kalaking pera upang baguhin ang mga bagay sa paligid dito, at sinabi niyang nagdududa siya na sila, na itinuturing ang kanilang sarili na isang kagalang-galang na sekta, ay gagawa ng pagnanakaw. Nagalit si Hayon at sinabi kay Sima na hindi niya sila matatawag na magnanakaw, dahil ito ay walang katotohanan. Biglang may narinig silang tumatawag sa mga salita ni Sima na isang kargada ng basura, na ikinagulat nila, at habang tinitingnan nila kung sino ang nandoon, ito ay si Chung, nakatayo doon, at sinabi niya kay Sima na mamatay na lang. Ngunit galit na nagtanong si Sima, ano ang sinabi niya? Si Chung, na may inosenteng ekspresyon, ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, na lalong ikinagalit ni Sima, at galit na galit niyang itinanong kung ano ang sinabi niya sa kanya. Agad na tumingin si Chung kay Gul, na nagsasanay kasama ang iba pang mga disipolo, at biglang sumigaw kay Gul, nagtatanong kung paano niya gustong magpahinga kung hindi pa siya gaanong nakakatakbo. Si Gul, nalilito, ay tumingin kay Chung, at sinipa siya ni Chung, habang sinasabi sa kanya na huminto sa pagsasalita ng basura at magsimulang tumakbo ng maayos. Bumagsak si Gul sa lupa sa sakit, at agad na sinabi ni Chung kay Sima, iyon ang sinabi niya, ngunit sinabing mukhang narinig iyon ni Sima, at ito ay nakakahiya. Gayunpaman, galit na galit si Sima, at iniisip niya kung sa palagay ba ng batang ito ay lilanlangan niya siya sa kalokohang ito. Gustong turuan ni Sima ng leksyon si Chung, ngunit sinabihan ni Jumayon na huminahon si Sima, dahil walang magandang ay dudulot ang pag-aaway sa isang bata. Tinanong ni Jumayon si Chung kung kilala niya kung sino siya, na ikinagulat ni Chung, at tinanong niya kung tinatanong siya ni Jumaon. Nagtanong si Chung kung makikilala siya ni Jumaon kung sasabihin niya sa kanya kung sino siya, na sinagot ni Jumayon, sino ang nakakaalam na maaaring makilala niya kung sino siya. Tinanong ni Jumaon kung maaari bang sabihin ni Chung sa kanya ngayon, kung saan sinagot ni Chung, maaari niya, dahil hindi ito mahirap, at sinabing siya ay si Chung Mayong. Agad na napagtanto ni Jumayon na ang pangalan ng Mount Hua Sect disciple ang nakasire sa reputasyon ng Southern Edge Sect. Sa tingin ni Jumayon ay mas bata si Chung kaysa sa inaakala niya, at iniisip niya kung lahat ng deal nila sa nangungunang 10 negosyo sa Shaanxi ay ninakaw ng batang brat na ito. Inisip ni Jumuyuon na ito ay walang katotohanan at sinabi, kung siya ay Chun Mayong, kung gayon ay tila wala siyang natutunan na anumang anyo ng asal. Tinanong ni Chung kung ano ang sinabi ni Jumaon, at sinabi sa kanya na siya ay napakalayo mula sa kanya upang marinig ng mabuti. Kaya nagtatanong siya kung maaari ba siyang lumapit sa kanya para kausapin siya. Nagulat si Jumayon, nagtanong kung ano ang kanyang sinasabi, na tinanong ni Chung kung siya ay medyo mahirap pandinig at sinabihan siyang lumapit at pagkatapos ay kausapin siya. Sinaktan ni Chung si Jumuyuon sa pagtatanong kung hindi niya siya naririnig. At nagtataka si Jumayon kung paano nagkaroon ng kumpiyansa ang batang ito na kumilos ng napakayabang. Sa tingin ni Jumayon, kung totoong ang lumipad at samuka ng dugo si Chung sa sparring nila ni Lee Song-baek, ibig sabihin hindi siya ganoon kalakas sa martial arts. Nagtataka si Jumayon, how dare Chung show him that kind of attitude? At biglang nagtanong kung third-class disciple si Chung, dahil kung ganoon, isa siyang parang senior kay Chung.